Tiyanig ang ipinangakong unity sa gitna ng tensyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Kamara. Ang tanong tuloy, solid pa rin ba ang unity team? Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Pumalag na ang mga political party leaders sa mga akusasyong ipinukol kay House Speaker Martin Romualdez at buong Kamara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang panayam sa SMNI. Sinabi kasi ni Duterte na ang Kamara ang pinakabulok na institusyon sa bansa at talamak umano ang pork barrel. Nag-ugat ang pambibiran niya sa pag-alis ng Kamara sa confidential funds ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sa isang joint statement, sinabi ng political party leaders na nakalulungkot na siniraan ng dating Pangulo ang mismong institusyong sumuporta sa kanyang liderato noon. Hamon pa nila, sa halip na puro akusasyon, magsampa ng kaso kung may hawak siyang ebidensya. Sinigundahan niya ng House Secretary General. We have to say something, no? Hindi pwedeng laitin yung buong Kongreso, yung House of Representatives, no? Kasi siningle out tapos bring up pa yung pork barrel, which is non-existence na ngayon. Hindi rin pinalampas ng Kamara ang death threat ni Duterte kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nabanggit ng dating Pangulo ang pagbabanta sa isang panayam sa SMNI. Naka-private na ngayon online ang video ng interview na yan. Giit ng Kamara, dapat itigil ni Duterte ang pambabanta sa sinumang miyembro ng Kamara. Magsasampa naman daw ng reklamong grave threat si Castro laban kay Duterte. Bukas naman daw ang Kamara magbigay ng security detail kay Castro. Personally, mukhang hindi ko naman inasahan yung ganun talagang parang first time ito na nag-declare sila ng support and solidarity sa akin at sa miyembro ng Makabayan. Sa pambibiran ni dating Pangulong Duterte kay Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos at kilala rin katandem ng anak niyang si VP Sara, senyales nga ba ito ng bitak sa solid unity na ikinakampanya noon? Tingin ni political analyst Dennis Coronacion, dumaraan sa pagsubok ang unity team, bagamat nananatili itong buo. Hindi sila talaga isang solid and monolithic block. Na yung administration is made up of individuals who have their respective ambitions, who have their respective agenda. And whenever na magka-clash yung kanilang mga agenda, makikita mo na there can also be cracks in a political alliance depending on the interest of the involved parties. Ayon pa kay Coronacion, ang reaksyon ni Duterte ay paraan daw ng paghahayag sa mga kaalyado ng kanyang mga anak na magtino. Kapag lumala at naging seryoso yung mga ganitong klaseng mga pag-aaway nila, baka sooner or later mawalan na sila ng mga key actors within the administration. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa.